Buenos dias, mga amigos, mga amigas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, pasado 3:30 ng madaling araw dito sa Pilipinas. Medyo maaga po akong nagising ngayon sapagat maaga naman tayong nakapagpahinga kagabi, mga bandang 8 or 9 at tayo po yan natutulog na. Kaya nga lamang ang nagiging epekto pag madaling natulog, no? Ay madaling araw naman ay gising na ako between 2 to 3 in the morning. Ako'y kusang nagigising at kaya ito tayo ay magbablog at pag-usapan natin yung naging sentro ng investigasyon sa Senado kahapon na kung saan inamin, no, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya po ay nag-organize ng isang death squad diyan sa Davao City at sinabing si Senador Bato de la Rosa ay isa sa mga naging commander ng death squad diyan sa Davao City. Ito ay taliwas doon sa unang pahayag ni Bato na walang nag-e-exist na death squad diyan sa Davao City. Okay? So magandang pag-usapan 'to sapagkat ito po ay nagbibigay ng linaw, no, upang matuloy yung mga binabalak na pagsampa ng kaso laban sa dating Pangulo at sa kanyang mga kasabwat dito sa extrajudicial killings at paraan na din to upang matuloy na din yung investigation na isinasagawa at mailabas yung warrant of arrest ng International Criminal Court diyan sa Netherlands upang maimbitahan na tong si Duterte na pumunta diyan sa ICC diyan sa Netherlands at umpisahan na at nang matapos na tong usapin tungkol sa extrajudicial killings. So ngayon, intindihin po natin ano ba talaga tong death squad, no? Dahil sinasabi non-existing, sabi ni Senator De La Rosa, pero kahapon nga inamin ni Duterte na nag-i-exist to at isa nga sa mga naging commander ay si Bato de la Rosa. Alam nyo yung death squad ay isang armadong grupo yan na ang pangunahing gawain ay yung pagsasagawa ng extrajudicial killings or yung enforced disappearances. Kadalasan sila po ay gumagawa ng kanilang mga aktibidades na labas sa batas, no? They always operate, no, outside of the law. At ang kanilang pong mga tina-target talagang mga biktima ay yung mga individual na sangkot sa katulad nito, yung sa drugs, no, sa mga illegal drugs. At kasama na dito yung mga individual na nasa journalism, yung mga journalist, nagiging biktima yan. At isa sa mga importanteng tinatarget nito, yung kanilang mga political opponents, no? Pinapatay nila yan dahil upang hindi maging sagabal sa kanilang mga balakin na kontrolin ang politika sa kanilang lugar. At kadalasan din itong mga death squad na to ay konektado sa gobyerno at minsan nga ay suportado pa to sapagkat yung kanilang mga activities, ang kanilang pondo ay nanggagaling sa ilang mga miyembro ng ating gobyerno. Palihim tong kumikilos at yun nga upang ma-accomplish ang kanilang mga pakay na gurgurin yung mga kanilang mga political opponents at magsagawa ng mga illegal activities like for instance yung pagpatay sa mga taong involved sa drugs, yung mga drug pushers, yung mga drug users. So, alam niyo itong death squad ay naging parte na ng ating kasaysayan at ito po ay nagsimula talaga sa Latin America, dyan sa mga bansa sa Latin America, lalong-lalo na dyan sa Chile, sa Colombia, dyan sa Caribbean Islands at marami pang mga bansa dyan sa Latin America. Ito po ay mababasa ninyo, no, kapag kayo po ay nag-conduct ng research. Ang death squad ay talamak dyan nung araw sa Latin America. At palagay ko hanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin yan.
at yan ay ginagawang kasangkapan ng ilang mga politiko at matataas na tao upang proteksyonan ang kanilang mga interes. Kahapon nga ay marami nagtaka bakit itong dating presidenteng si Duterte ay biglang umamin sa pag-organize nitong death squad na nagsimula dyan sa Davao City. At itinuro pa si Bato de la Rosa bilang isa sa mga naging commander ng death squad sa Davao City. Na later on ay sinabi ni de la Rosa na nagbibiro lamang ang ating Pangulo, ang dating Pangulo. At iyan ay walang katotohanan dahil noong mga nakaraang buwan nga ay mariin itong itinatanggi ni Bato de la Rosa na walang death squad na namuo or na-organize sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa Davao City. Pero kahapon nga sa Senate investigation ay mariin na siya ay itinuro at sinabi, hayagan, no? Very express ang pagpapahayag ng dating Pangulo na si Bato de la Rosa nga ay naging commander ng death squad ng Davao City. So mapapansin nyo talagang pag ikaw ay madalas na nagsisinungaling at talagang kino-cross-examine ka ng isang investigador at in this case nga si Risa Hontiveros ang nagsagawa ng mga ganitong klaseng katanungan tungkol sa existence of death squad at yun nga lumabas sa sariling bibig no ng dating Pangulo na meron ngang death squad sa Davao City. At gusto ko ding idugtong na kinukongratulate ko si Senador Riza Hontiveros sa kanyang tapang at galing na ipinakita kahapon sa Senate investigation na wala siyang takot talaga na magtanong ng mga importanteng bagay upang madiskubre talaga ang nangyari mga extrajudicial killings hindi lamang sa Davao City kundi sa buong bansa during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Ang tingin ko nga kahapon ay itong si Risa Hontiveros ang nag-iisang lalaki, no? Nag-iisang macho diyan sa Senado sapagkat yung iba halatang halata ang pinaggagawa sa investigasyon no laban dito sa drug war ni Rodrigo Roa Duterte. Yung iba diyan sa kabila ng pahayag ni Risa Hontiveros na ang investigasyon ay isang usapin, yung drug na yan ay isang usapin, yung drug extrajudicial killings ay isang usapin na napakaseryoso at hindi dapat maging sentro ng isang biruan sapagkat may ilang senador nga na nagagawa pang magbiro no during the investigation despite the fact na ang pinag-uusapan ay isang sensitibong bagay. Patayan yan, yung mga nandiyan yung mga naging biktima ng napatay during the past administration. Allegedly, ang sabi nga daw ay mga involved sa drugs. At nakakalungkot tingnan na nag-iisang tumitindig ng buong tapang itong si Risa Hontiveros upang mabulatlat no, madiscover kung ano yung mga illegal activities, mga anomalyang nangyari during the past administration. And dahil dyan, ako po ay taos-pusong nagpapaabot ng pasasalamat bilang isang ordinaryong Pilipino sa ating senadora na si Risa Hontiveros. At ipagpatuloy niyo po ang inyong magandang gawain, ipagpatuloy niyo po ang inyong tapat na panunungkulan sa ating pamahalaan. Okay, pangalawa, doon sa ating pag-uusapan, ito pong admission against interest. Alam niyo po itong admission against interest, no? Ito po ay part of the rules of evidence of our rules of court dito sa Pilipinas. Ito po ay isang admission of one person against his own interest. Ito ay isang pagpapahayag no, na isang taong naharap sa isang usapin or investigasyon na nagpahayag ng isang bagay o isang sitwasyon na laban sa kanya. Ito po ay itinuturing no, na isang napaka-reliable
no, na ebidensya. Hindi lang reliable evidence. This is considered as one of the most powerful type of evidence that can be presented in court. Admission against interest can be used both in civil and criminal cases, and considered yan as a very reliable, not just reliable evidence, but considered also as a very powerful evidence when used and presented in our courts. At considered reliable because generally ang tao naman ay hindi gumagawa ng isang pahayag that would harm themselves unless they are true. So in this case, sa kaso ni dating Pangulong Duterte, ako ngayon nagulat nung kanyang inamin na nagkaroon ng death squad dyan sa Davao City, at inamin din niya na yung kapulisan ay kanyang hinihikayat, no, inuudyukan na i-provoke itong mga suspected criminals, lalong-lalo na yung involved sa drug pushing, yung mga drug users na yan, upang dumaban sa ating mga pulis at upang mapatay na nila. Dahil nga allegedly, sabi nga ng ilang mga testigo, meron nga mga reward sa bawat addict, sa bawat pusher na mapapatay ng kapulisan. Nagre-range nga daw between 10 to 20,000 per head, at yung iba umabot pa yata ng 50,000 bawat ulo. So kung ikaw ay isang pulis at nakarinig ka ng ganitong reward coming from the Commander-in-Chief, mag-iisip yan at malaking pera ang involved dito. At isipin na, di bale, mga drug users naman to, di gurgurin na natin, todasin na natin, no? At magkakapera pa tayo. Pero yan po ay taliwas sa umiiral na mga probisyon sa ilalim ng ating saligang batas. Sabi nga ng mga marami ring mga abogado, yan po ay in violation of Section 1 of Article 3 of the Bill of Rights of the 1987 Constitution, which provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yan pong naisagawang mga extrajudicial nung nakaraang panahon, nung nakaraang administrasyon, ay isa pong paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas, sapagkat hindi nila binigyan ng pagkakataon ang ating mga mamamayan na pagsuspetsyuhan na involved sa drug pushing at drug using. So going back to the admission against interest. Ito upang ma-considered as admissible in evidence sa ating hukuman, kinakailangan na yung admission na isinagawa ng tao sa before the investigating body or before the court ay dapat nagkaroon ng voluntariness on the part of the person making the statement. So wala dapat coercion or duress na nangyari during the investigation. Dapat voluntary yan, no? Hindi ka pinilit, katulad nung nangyari kahapon sa investigation. Wala namang namilit na i-admit ni dating presidente na si Duterte na meron talagang death squad. So voluntarily sinabi niya, oh, meron naman talaga death squad dyan. So this is contrary to what Bato de la Rosa declared before, no? Hindi daw existing ang death squad sa Davao City. But yesterday, si Rodrigo Roa Duterte ay voluntarily sinabi niya na meron death squad. And in fact, si Bato de la Rosa ang isa sa mga commander ng death squad. So dito, na-meet yung first element upang ma-consider as admissible in evidence itong admission against interest na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte, sapagkat wala namang duress, wala namang coercion, wala namang intimidation during the Senate investigation. In fact, mukhang kakampi pa nga niya yung mga ilan sa mga senador na nandiyan dyan sa ating Senate during the investigation. Pangalawa, no, na elemento upang makonsider yan. Yung taong gumagawa ng pagpapahayag, no, ng admission against his own interest ay competent enough to make that kind of statement. So, ibig sabihin, alam niya kung ano magiging legal consequences of his statements, itong admission against his own self-interest. So, sa kaso naman ni Rodrigo Duterte, ay competent yan. Pinagmamalaki niya nga, siya ay naging piskal, naging mayor, at naging presidente, at alam niya kung ano ang kanyang mga policy na inihayag at inimplement during his administration.
So, pumapasok siya doon sa pangalawang elemento ng admission against his own interest. At pangatlo, yung reliability. Definitely, naging mayor ka, naging fiscal ka, naging presidente ka, anything that you said will be considered as a very reliable statement. And therefore, kapag na-meet mo yan tatlo na yan, then this admission against interest ay pwedeng ipresenta bilang isang reliable and powerful evidence diyan sa ating husgado at maging doon sa International Criminal Court. Nagtataka nga lamang ako dahil although nire-retract, no, hindi nung isang gumawa ng pagpapahayag, nire-retract to, pinipilit i-retract ni Bato de la Rosa na nagbibiro lamang daw ang ating Pangulo at pati na yung kanyang legal counsel na si Salvador Panelo. Joke lang daw yon. Pero hindi mo po masasabing yan ay isang biro sapagkat bago mag-umpisa ang Senate investigation, lahat po ng participant dyan, lahat po ng resources speakers ay sumumpa sa ilalim ng batas na sila ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, ngayon, yung Senate investigation na yan, although sinasabi ng iba ay boring, yung iba sinasabi nila napaka-bias, pero dahil nga sa presence ng ating Senator na si Risa Hontiveros ay nagkaroon ng pagkakataon upang makakuha ng reliable and powerful evidence diyan sa investigation na yan upang magamit at tuluyan ng masampahan ng kaukulang reklamo ang dating Pangulong Duterte tungkol sa kanyang campaign against drug dito sa Pilipinas during his administration. At malamang, sabi nga nila, nanonood daw ang International Criminal Court kahapon sa Senado, ay malamang magagamit na ebidensya din yan upang ipagpatuloy ang investigasyon ng International Criminal Court at mag-issue ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. So, yan po ang aking pagpapaliwanag tungkol sa death squad. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ano ba ang definition yan? At yung admission na isinagawa o pagpapahayag na ginawa ni Duterte, yung in particular itong admission against interest na nasasakop ng rules of evidence ng ating rules of court of the Philippines. Sana po ay may natutunan muli kayo dito sa aking vlog, dito sa aking YouTube channel. Pero pakiusap lang po, huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.